Hindi na kayo nagkaroon ng time na mag-bonding, hindi mo na alam kung anong gusto ng mga anak mo, hindi nila alam kung paano ka magdisiplina, hindi nila alam kung ano yung mga gusto mo. Alam nyo, at age 50, marami tayong na-explore na bagay. Yan nga po yung na-advise ni Doc. Let's explore, let's do this, let's try this para mabago yung buhay natin. Okay, balik 50 years old tayo. Sa lahat mga 50 years old, mga nakakatakot na hindi natin dapat gawin pag age 50 na tayo. Alam nyo, at age 50, marami tayong na-explore na bagay. Yan nga po yung na-advise ni Doc. Let's explore, let's do this, let's try this para mabago yung buhay natin. Pero merong mga bagay na hindi natin dapat subukan o gawin. Okay? So, unang-una, pag 50 years old ka, nakakatakot na mag-stay ka pa ng matagal sa abroad. Baka kasi dumating tayo sa punto, pag uwi mo dito, talagang hindi mo nakilala yung pamilya mo. Hindi ka nakilala ng pamilya mo. Ibig sabihin ng hindi kilala, hindi na kayo nagkaroon ng time na mag-bonding, hindi mo na alam kung anong gusto ng mga anak mo, hindi nila alam kung paano ka magdisiplina, hindi nila alam kung ano yung mga gusto mo. Hindi mo sila nasubaybayan habang paglaki nila hanggang sa tumanda ka ng tumanda. And isa pa, ang nakakatakot po, pag nagtagal tayo sa abroad, baka hindi na talaga natin magawa ang gusto natin sa buhay. Gusto mo ba yung mawala tayo sa mundong ibabaw na hindi pa talaga natin nagawa yung gusto mong gawin? Kasi minsan pag nag-abroad tayo, di ba, ayaw naman natin ginagawa natin, ayaw naman natin trabaho natin. Good kung gusto mo talaga yung ginagawa mo. Pero what if ayaw mo naman? So hindi ka na nabigyan ng chance na gawin yung gusto mo talaga. Kasi pag umuwi ka dito sa Pilipinas, pag edad 50, malakas ka pa, pwede mong gawin yung negosyong gusto mo o pwede mong simulan yung career na pangarap mo. Nakakatakot mag-stay ng matagal sa abroad pag 50 years old ka na. Pangalawa, nakakatakot mag-resign nang walang backup, walang emergency fund. Yung bigla ka lang may naisip na opportunity. Yung biglang may nag-offer lang sa'yo. Hindi mo pinag-isipan, hindi mo pinlano, bigla kang nag-resign. Nakakatakot. Wala tayong backup, wala kang reserve money, walang emergency fund. Pangatlo, sumabak sa get rich quick. Yung mga offer na dodobling pera mo, titripli ang pera mo, after 2 months, wala ka namang gagawin. Nakakatakot yan. Pag 50, napakahirap bumangon. Pag nagkamali tayo at age 50, mahirapan tayong bumangon. Yes, makakabangon tayo, pero hirap na hirap sa part natin. And number 4, nakakatakot at age 50, umaasa tayo sa anak natin. Yung pangkain natin, pampagamot natin, pambayad natin ng bills, nakaasa lahat sa anak natin or sa apo natin. Nakakatakot yan. Kasi hindi talaga nila 100% responsibility tayo. Kasi tayo po ay malakas pa. 50 years old, kaya mo pang kumita. 50 years old, kaya mo pang magsimula na isang source of income. Kaya kung 50 years old ka ngayon, wala kang pinagkakakitaan, kumilos ka. Nakakatakot na nakaasa tayo sa mga anak natin. And panglima po, nakakatakot malulong sa bisyo at sugal. Kung 50 years old ka, nako, isa yan sa nakakatakot. Kasi pag nagsugal tayo, nagbisyo tayo, lahat kaya mong ibenta. Mapipilitan ka magbenta ng property. Yung pinaghirapan mong lupa na binayaran mo, isasanla mo yan dahil sa sugal at bisyo. At age 50, wag na wag mo yan subukan. Okay? Hindi mo dapat kahit subukan, kahit up lang, kahit mga pasimple-simple lang, kahit mura lang, wag nating subukan. And number 6, magpabaya sa health natin. Nakakatakot na hindi tayo nagpapacheck up. Edad 50 ka na, hindi ka pa nagpapacheck up, di mo alam yung status ng kalusugan mo. Nakakatakot na pinapabayaan natin ang health natin at age 50. Di bali kung 20s tayo, hindi bali kung nasa 30s tayo. Sabak lang tayo na sabak sa trabaho. Ngayon, hindi na dapat priority natin health natin. At age 50, huwag tayo magpabaya sa health natin. Kung kinakailangan magpagamot tayo, magpagamot tayo. Kaya nga sabi ko at age 50, dapat hands-on na tayo sa kinakain natin. Ikaw na mismo namimili, ikaw na yung minsan bumibili ng pagkain mo at madalas ikaw na rin nagpiprepare, nagpaplano ng pagkain mo at age 50. Next, nakakatakot maging all out sa pagtulong sa iba at age 50. Yung bang lahat ibibigay mo, matulungan mo lang ibang tao. Okay, tumulong tayo. Pero wag to the extent na ibebenta mo yung property mo para makatulong ka.
Not up to the extent na isasala mo yung titulo ng bahay mo para matulungan yung iba. Not to the extent na pati yung emergency fund mo, ipapautang mo. Not to the extent na pati yung investment mo, i-withdraw mo, i-redeem mo para lang sa ibang tao. Hindi na siguro tayo abot sa ganon. Wag all out. Meron mga certain portion or certain percentage ng pera natin o income natin na pwede nating itulong sa iba. But not all out. Okay? And number 8, huwag tayong magpabaya sa source of income natin. Nakakatakot. Nakakatakot na at age 50, mawalan ka ng trabaho. Nakakatakot na at age 50, malugi pa negosyo mo at wala kang source of income. Nakakatakot po yan. Kaya, huwag tayong magpabaya sa source of income natin. At age 50, mahalin mo na. Be passionate about your source of income. Yan ay napili mo eh. So, kung hindi pa talaga yan ang gusto mo, pumili ka ng isang source of income na mamahalin mo. You're very passionate about it. Alam niyo, nung nag-pray ako kay Lord, sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng isang source of income, main source of income, aside from vlogging, aside from as content creator. So, binigay ni Lord sa akin ang IMG. Binigay niya yung as financial educator. Kaya very passionate ako sa bawat nag-i-inquire, kinakausap ko talaga sa lahat ng mga gusto mag-join sa team ko. Kahit minsan I'm not feeling well, inaharap ko pa rin sila. I'm very passionate about it kasi pinag-pray ko yan eh. At age 50, ito na yung main source of income ko as financial educator. Okay? By the way, if you want to join our team para ma-feel mo the passion of Rockstar dito sa ating community, PM mo ako sa personal FB ko. Yan po ang personal FB. Okay? Next is, maging sunod-sunuran sa asawa mo, maging sunod-sunuran sa mga anak mo, maging sunod-sunuran sa ibang tao. Nakakatakot yan. Hindi ko sinasabing huwag tayong sumunod sa asawa natin. Pero kailangan, yung mga decisions natin, common. Ibig sabihin, pareho yung gusto. Yung mga decisions ng family, lahat kayo gusto nyo yan. Kaya nga pinagmimitingan yan eh. Dapat lahat ng decisions nyo as family, pinag-uusapan nyo. Huwag tayong maging sunod-sunuran. Lalo sa mga kaibigan mo, 50 years old, sunod-sunuran ka pa rin. Huwag tayong maging sunod-sunuran sa ibang tao. Okay? Sa asawa natin, sabihin mo yung gusto mo. Okay? Sa anak mo, sabihin mo yung gusto mo. Okay? Alright, next po, number 10. Makipagrelasyon dahil kailangan lang, matanda na tayo or napopressure lang tayo. Nakakatakot. At age 50, kung ikaw single, napilitan ka makipagrelasyon kasi natatakot ka lang tumandang mag-isa or na-pressure ka lang ng walang love. Alam niyo, the only reason to get married alam niyo ako, ito panindigan ko, the only reason to get married is because you are in love. No other reason. Yun lang dahilan mo. Kaya pag tinanong ka, bakit mo siya pakakasalan? Because I love him or I love her. Yun lang. Not because, kasi gusto kong may kasama sa pagtanda. Kasi mabait siya. Kasi tingin ko, kaya niya akong buhayin. Lahat ng reasons na yan are not valid. Again, let me reiterate. The only valid reason bakit ka magpapakasal o mag-aasawa is because mahal mo siya. Okay? At age 50, nakakatakot sumabak sa isang relasyon na hindi mo mahal, nang hindi kayo nagmamahalan. And number 11, last, nakakatakot gumastos na para kang 30 years old. At age 50, dapat iba yung paggastos mo nung 20s ka, nung 30s ka. Iba na ngayon. Ang paggastos mo ngayon, pinag-iisipan natin. Ang paggastos natin ngayon, hindi na sobra-sobra. Ang paggastos natin ngayon, kasama ng ginagastusan ang future natin. Nung 30s tayo, lahat ng ginagastos natin yung pang-present lang, di ba? Pero pag 50s ka na, ang ginagastos mo, kasama ang future. Dapat may investment na dyan. Dapat may Kaiser ka na. Kasama yan sa monthly expenses mo at age 50. At age 50, nakakatakot, wala kang Kaiser. Wala kang healthcare, wala kang life protection, wala kang investment. Okay? Kaya Kaiser, sagot na yan, tatlo na yan. Okay? So again, if you are interested to have your Kaiser, PM mo lang ako sa personal FB ko. Pwede po kahit nasa abroad tayo. Okay? So, wag tayong gumastos ng parang 30 years old lang tayo. Ang gastos natin, moves or gastos ng isang 50 years old. Let's go, let's go.